Naranasan nyo na ba yung ang ganda ng pwesto, perpekto ang panahon, bago ang pain, pero ni isang kagat wala. Tapos yung katabi mo, halos mapuno na ang cooler. Ano ang mali? Baka naman ang sagot ay nasa isang bagay na hindi mo inaasahan. Isang bagay na ginagawa mo araw-araw. Paano kung sabihin ko sa inyo na iyang paborito ninyong pabango, yan mismo ang sumisira sa diskarte ninyo? Sa video na to, ibubunyag natin ang isang malupit na katotohanan na babago sa pagtingin ninyo sa paghahanda sa pangingisda. Hindi ito sabi-sabi lang, may siyensya sa likod nito. At sa huli, malalaman ninyo kung bakit ang pagiging mabango ay pwedeng maging katumbas ng pag-uwing bokya. Kaya ang tanong, handa na ba kayong aminin sa sarili ninyo na baka kayo mismo ang dahilan kung bakit mailap ang isda? Sa mundo ng pangingisda, lahat tayo may kanya-kanyang ritual. May naghahanda ng gamit isang linggo bago ang alis. May nag-aaral ng galaw ng tubig at hangin. Bahagi na ng kultura natin yung paghahanap ng magic na pain or swerte na pwesto. Pero sa lahat ng paghahandang ito, madalas nating nakakalimutan ang pinaka-basic na elemento, ang ating sarili, ang ating presensya, partikular, ang ating amoy. Marami sa atin, lalo na yung mga galing pa sa trabaho or may lakad bago mamingwit, ay sanay na maglagay ng cologne or gumamit ng mabangong sabon. Akala natin, para lang sa sarili natin yun. Isang bagay na walang kinalaman sa gagawin natin sa tubig. Pero dito nagkakamali ang marami. Ang paniniwalang, basta malinis ka, okay na, ay isang dekada ng kasanayan na kailangan na nating pag-isipan ulit. Dahil sa ilalim ng tubig, ibang-iba ang batas ng amoy. At ang hindi pag-alam dito ang pwedeng maging dahilan ng paulit-ulit na kabiguan. Unang-una, kailangan nating intindihin ang mundo sa ilalim ng tubig. Hindi ito tulad ng mundo natin sa lupa. Ang tubig ay isang napakagaling na daluyan ng amoy. Isipin ninyo, kapag nagtapon kayo ng isang patak ng tinta sa isang basong tubig, kumakalat ito agad, di ba? Ganoon din sa amoy. Ang mga chemical galing sa pabango, lotion, or kahit sabon na nasa balat ninyo ay dahan-dahang humahalo sa tubig sa paligid ninyo. Kahit hindi mo namamalayan, para kang nagiging isang scent bomb na naglalabas ng mga signal sa paligid. Ang akala mong simpleng paghuhugas ng kamay gamit ang mabangong sabon bago magkabit ng pain ay sapat na para mag-iwan ng bakas na hindi natural sa kalikasan ng isda. At ang bakas na yan ay maaaring maging babala sa kanila na may panganib. Ngayon, pag-usapan natin ang pang-amoy ng isda. Maraming mangingisda ang nag-aakala na mata lang ang gamit ng isda sa paghahanap ng pagkain. Pero ang totoo, ang pang-amoy or olfactory sense nila ay isa sa pinakamahalaga at pinakamatatalas nilang sandata. Para magka-ideya kayo, ang isang isda tulad ng hito or catfish ay may pang-amoy na daan-daang beses na mas matalas kaysa sa aso. Kaya nilang maamoy ang isang patak ng dugo sa isang swimming pool na kasing laki ng Olympic size. Kaya isipin ninyo kung gaano kadali para sa kanila na ma-detect ang mga chemical mula sa pabango mo na nasa tubig. Para sa kanila, ang amoy na ito ay alien, isang bagay na hindi kabilang sa kanilang natural na kapaligiran. At sa mundo ng mga hayop, ang anumang hindi pamilyar ay kadalasang sinyalis ng panganib. Ano ba talaga ang laman ng mga pabango? Hindi lang ito pinaghalong bulaklak at prutas. Ang mga modernong pabango at kulon ay gawa sa komplikadong halo ng mga synthetic chemicals, mga sangkap tulad ng alcohol, aldehydes at ketones. Ang mga chemical na ito ay idinisenyo para maging volatile o madaling sumingaw sa hangin para maamoy natin. Pero sa tubig, iba ang epekto nito. Nagiging chemical pollutant sila
na lumilikha ng isang scent trail na sinusundan o iniiwasan ng isda. Isipin nyo na lang ang eksena sa ilalim. May isang hipon or bulate na natural ang amoy. Tapos biglang may dumaan na pain na may kasamang amoy ng kung anong kemikal na hindi nila maintindihan. Alin sa tingin ninyo ang mas pipiliin ng isang matalinong isda? Malamang yung pamilyar at ligtas. Heto ang isang karaniwang eksena sa pangingisdaan. Dalawang magkaibigan, magkatabi. Pareho ng pain, pareho ng setup. Si Juan, simple lang, walang arte sa katawan. Si Pedro, kaliligo lang gamit ang mabangong body wash at nag-spray pa ng paborito niyang cologne. Sa unang oras, si Juan, sunod-sunod ang huli. Si Pedro, kahit isa, wala. Nagtataka si Pedro, sinisisi ang pain, ang pwesto, ang swerte. Pero ang hindi niya alam, ang tubig sa paligid ng pwesto niya ay kontaminado na ng amoy na dala niya. Ang mga isda na lumalapit ay turn off para silang mga customer sa isang restaurant na naaamoy ang masangsang na kemikal mula sa kusina. Alis sila at hahanap ng iba. Ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa inaakala natin. Ngayon, baka may magsabing, paano yung mga L-carnitine at iba pang scent attractants na binibili natin? Hindi ba amoy din yon? Magandang tanong yan. Dito natin makikita ang pagkakaiba. Ang mga fish attractants ay ginawa para gayahin ang mga natural na amoy na hinahanap ng isda. Amoy ng dugo, amoy ng bulate, amoy ng nabubulok na isda. Ito yung mga amoy na nagsasabi sa utak ng isda na may pagkain dito. Samantalang ang pabango ng tao, amoy ng bulaklak, amoy ng musk, amoy ng citrus, ito yung mga amoy na sumisigaw ng panganib o hindi pagkain. Kaya magkaiba ang epekto nila. Ang isa ay pang-akit, ang isa ay pantaboy. Huwag nating paghaluin ang dalawa. Hindi lang cologne ang kalaban dito. Pag-isipan natin ng buong umaga mo bago ka mamingwit. Nag-shampoo ka ba ng mabango? Nagsabon? Nag-deodorant? Nag-lotion para sa araw? Lahat ng produktong iyan ay may mga chemical na may amoy. At sa oras na magsimula kang magbasa, sa oras na hawakan mo ang iyong pain, na ililipat mo ang mga amoy na iyan. Kahit ang simpleng paghawak sa manibela ng kotse na may air freshener ay pwedeng maglipat ng amoy sa kamay mo. Ang tawag dito ay scent contamination. Kontaminado na ang pain mo bago mo pa man ito ihagis sa tubig. Kaya ang diskarte ay dapat magsimula hindi sa pamingwit, kundi sa banyo pa lang ng bahay ninyo. Isang malaking sala rin din ay ang sigarilyo. Maraming mangingisda ang naninigarilyo habang naghihintay ng kagat. Ang amoy at residue ng nicotine at tar mula sa sigarilyo ay sobrang tapang at nanunuot sa mga daliri. Kapag hinawakan mo ang pain mo pagkatapos manigarilyo, para mo na ring nilagyan ng laso ng pain mo. Para sa mga isda, lalo na sa mga predatory fish na umaasa sa pang-amoy para manghuli, ang amoy ng nicotine ay isang malakas na repellent. Para kang naglagay ng karatula na nagsasabing, "Huwag mo akong kainin, may lason ako." Kaya sa susunod na maninigarilyo ka, isipin mo muna kung sulit ba yung isang stick sa posibleng pagkawala ng huli mo. Paano naman ang gasolina at langis? Ito ay isa pang karaniwang pagkakamali, lalo na sa mga gumagamit ng bangkang demotor. Bago ka pumalaot, nagkarga ka ng gasolina. O kaya naman, nag-check ka ng langis. Hindi mo namalayan, may konting tumapon sa kamay mo. Hinugasan mo, pero ang amoy ng petrolyo ay mahirap tanggalin. Kapag hinawakan mo ang pain mo, tapos na ang laro. Ang petroleum distillates ay isa sa mga pinakaayaw na amoy ng mga isda. Ito ay napaka-unnatural at sinyalis ng pollution sa kanila. Kahit katiting na amoy lang nito sa pain mo ay sapat na para itapoy ang buong kawan ng isda sa lugar mo.
May mga isda bang hindi gaanong apektado? Oo, meron. Ang mga isda na mas umaasa sa paningin kaysa pang-amoy, tulad ng ilang species ng bass or peacock bass, ay maaaring hindi gaanong maapektuhan kumpara sa mga hito, catfish, or igat, EL, na halos bulag at puro pang-amoy lang ang ginagamit. Pero huwag tayong umasa dito. Kahit ang mga site feeders ay gumagamit pa rin ng kanilang pangamoy at sa mga pagkakataon na malabo ang tubig o madilim, mas lalo silang umaasa sa amoy. Kaya ang pinakaligtas na diskarte ay isipin na lahat ng isda ay sensitibo sa amoy. Huwag tayong maging kampante. Mas mabuti ng sigurado. Heto ang isang mental exercise para sa inyo. Isipin ninyo na kayo ang isda. Nagugutom ka. Naghahanap ka ng masarap na pagkain. Biglang may naamoy kang kakaiba. Isang halo ng amoy ng lavender, alcohol, at kung anong kemikal. Sa buong buhay mo sa ilog o dagat, hindi mo pa naamoy yon. Ano ang gagawin mo? Susunggaban mo ba yung pinanggagalingan ng amoy na yon? O lalayo ka at hahanap ng pamilyar na amoy ng hipon o isda? 9 sa 10 beses, lalayo ka. Ganyan kasimple ang lohika sa likod nito. Ang pangingisda ay tungkol sa pagpresenta ng pain sa pinakanatural na paraan at ang paglalagay ng pabango ay ang eksaktong kabaligtaran niyan. May isa pang aspeto, ang amoy ng stress. Oo, tama ang narinig ninyo. Kapag hinahawakan natin ng pain, lalo na ang mga live bait tulad ng hipon or bulate, naglalabas sila ng stress hormones or alarm pheromones kapag naramdaman nilang nasa panganib sila. Kung ang kamay mo ay may amoy ng pabango o sigarilyo, mas lalo silang magre-react dito. Ang pinaghalong amoy ng stress ng pain at amoy ng chemical mula sa iyo ay lumilikha ng isang cocktail of death na walang isdang gustong lapitan. Kaya mahalaga ang malinis na kamay, hindi lang para sa pain, kundi para rin sa kapakanan ng pain mismo. Ang kalmadong pain ay mas epektibo. Subukan nating talakayin ang isang tanyag na paniniwala. Sabi ng iba, nakahuli naman ako kahit nakapabango ako dati. Posible ba to? Oo, posible. Pero kailangan nating tingnan ng konteksto. Baka ang isdang nahuli mo ay sobrang gutom na at hindi na mapili. O baka naman yung isda ay isang reaction strike. Ang ginawa, kinagat niya ang pain hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa gulat o inis. O baka napakalakas ng agos ng tubig kaya mabilis na nadala palayo ang amoy mo. Maraming pwedeng dahilan. Pero ang punto ay hindi dahil nakalusot ka minsan ay gagana na ito palagi. Ang ginagawa mo ay paglalagay ng sarili mo sa dehado. Binabawasan mo ang tsansa mo sa bawat pag-spray mo ng pabango. Ang solusyon ay hindi naman komplikado. Nagsisimula ito sa kamalayan. Ang unang hakbang ay aminin na may problema. Sa araw ng pangingisda mo, iwasan mo lahat ng produktong may matapang na amoy. Maligo ka gamit ang unscented or walang amoy na sabon. May mga nabibiling ganito online or sa mga specialty stores. Huwag kang mag-shampoo kung hindi kailangan. Huwag kang mag-deodorant na may pabango. At syempre, huwag kang mag-cologne or aftershave. Ang goal mo ay maging scent neutral hanggat maaari. Gusto mong maging parang multo sa tubig. Nandyan pero hindi na amoy. Para naman sa kamay, ito ang pinakakritikal na parte. Ang kamay mo ang direktang hahawak sa pain, sa leader line, sa lahat. Bago ka magsimula, maghugas ka ng kamay gamit ang tubig mula mismo sa pangingisdaan mo. Kumuha ka ng putik o buhangin mula sa pampang at ikuskus mo sa kamay mo. Ito ay isang lumang diskarte ng mga pro-anglers para ma-neutralize ang anumang amoy ng tao at palitan ito ng amoy ng natural na kapaligiran. Pagkatapos,
Panlawan mo ulit gamit ang tubig mula sa ilog o dagat. Gawin mo ito bago mo hawakan ang iyong pain at lures. Malaki ang magiging pagkakaiba nito. Isipin ninyo ang pagkakaiba ng dalawang approach. Ang isang mangingisda ay umaasa sa swerte, sa ganda ng gamit, at sa pinakamahal na pain. Pero hindi niya pinapansin ang sarili niyang amoy. Ang isa namang mangingisda, simple lang ang gamit, pero sobrang metikuloso sa pagiging scent-free. Lahat ng gagawin niya, mula sa pagligo hanggang sa paghawak ng pain, ay nakalkula para hindi makalikha ng kahina-hinalang amoy. Sa tingin ninyo, sino ang mas madalas na mag-uuwi ng huli sa pagtatapos ng araw? Ang pangingisda ay isang laro ng porsyento. Bawat maliit na detalye na magagawa mo para madagdagan ang tsansa mo ay mahalaga. Pag-usapan natin ang epekto sa iba't ibang uri ng pangingisda. Sa bait fishing, kung saan umaasa ka na kakainin ng isda ang pain, pinakakritikal ang issue ng amoy. Dahil dito, sinusuri talaga ng isda ang pain bago ito kainin. Isang maling amoy lang, bibitawan na niya. Sa lure fishing naman, baka sabihin ng iba na hindi gaanong importante dahil reaction strike naman ang habol. Mali. Kahit sa lure fishing, madalas sinusundan muna ng isda ang lure bago ito sunggaban. Kung sa pagsunod niya ay may maamoy siyang kakaiba, mag-aalanganin siya. Yung alanganing, yun ang pagkakaiba sa pagitan ng kagat at ng pagtalikod ng isda. Ang isa pang dapat iwasan ay ang paggamit ng sunblock na may pabango. Mahalaga ang sunblock, lalo na sa ating klima, para maprotektahan ang ating balat. Pero, pumili tayo ng variant na unscented o fragrance-free. Marami ng brand ang nag-aalok nito. Ang amoy ng mga regular na sunblock, na kadalasan ay parang niyog o bulaklak, ay kasing sama ng epekto ng pabango. Naililipat ito sa ating linya, sa ating reel, at sa ating pain, kaya maging matalino sa pagpili. Protektahan ang balat, pero huwag isakripisyo ang iyong tsansa sa huli. Narito ang isang praktikal na tip. Magdala ka ng isang maliit na tuwalya na para lang talaga sa pangingisda. Ang fishing towel na ito ay huwag mong isasama sa laba, kasama ng mga damit na ginamitan ng fabric conditioner. Labhan mo ito sa simpleng sabon at tubig lang. Ito ang gagamitin mong pamunas ng kamay mo pagkatapos mong maghugas sa tubig ng pangingisdaan. Huwag mong gagamitin ang panyo mo o ang dulo ng damit mo na maaaring kontaminado na ng amoy ng sabon panlaba. Ang pagkakaroon ng dedikadong gamit para sa kalinisan sa pangingisda ay isang senyales ng pagiging seryosong angler. Tandaan natin, ang isda ay nabubuhay sa isang mundo ng eat or be eaten, kumain o makain. Ang kanilang survival instincts ay sobrang talas. Anumang bagay na hindi natural o hindi pamilyar sa kanilang kapaligiran ay automatikong itinuturing nilang banta. Ang pabango mo, gaano man kabango para sa iyo o sa ibang tao, ay isang malaking pulang bandila para sa kanila. Ito ay isang foreign chemical invader sa kanilang teritoryo. Ang pag-unawa sa pananaw na ito ng isda ang susi. Kailangan nating mag-isip na parang isda para makahuli ng isda. At ang unang-unang iniisip ng isda ay kaligtasan. Sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik sa respeto. Respeto sa isda, respeto sa kanilang kapaligiran, at respeto sa sining ng pangingisda. Ang pag-iwas sa paggamit ng mga artipisyal na amoy ay hindi lang isang diskarte para makarami ng huli. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita na nauunawaan natin ang kalikasan, na handa tayong mag-adjust at alisin ang mga bagay na hindi natural para maging mas epektibo. Ang pinakamagaling na mangingisda ay yung mga nagiging bahagi ng kapaligiran, hindi yung mga nagiging dayuhan dito.
Kaya sa susunod mong pagpalaot, iwanan mo ang pabango sa bahay at dalhin mo ang respeto at kaalaman. Iyon ang magiging pinakamabisa mong sandata. Kaya ayan, mga kasama, ang masakit na katotohanan, yung bagay na inaakala nating pansarili lang, yung pabango natin, ay isa pala sa mga pinakamalaking sabotahe na ginagawa natin sa ating sariling pangingisda. Hindi na ito usapin ng swerte o galing ng gamit. Ito ay usapin ng basic na siyensya at pag-unawa sa nilalang na gusto nating huliin. Ang pinakamalaking plot twist dito ay ito: habang tayo ay abala sa paghahanap ng pinakamagandang pain, ang isda naman ay abala sa pag-iwas sa amoy natin. Simple, pero napakalakas ng epekto. Ito ay pwedeng magbago ng lahat para sa'yo. Mula sa pagiging consistent bokya, ay pwede kang maging consistent na may huli. Salamat sa panonood at sa pag-abot ninyo hanggang dito. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang tips na tulad nito. At ngayon, gusto kong marinig ang sa inyo. Ano ang pinaka nakakagulat na natutunan ninyo sa video na ito? At mayroon ba kayong sariling kwento tungkol sa amoy at pangingisda? I-share nyo naman sa comments sa ibaba.